ihadlang anuman ang ating ginagawa sa ating paglapit sa Panginoon. Amen? The more na busy po tayo sa paggawa, the more na dapat busy rin po tayo sa panalangin sa Diyos. When we work, we work. But when we pray, God's work. Amen? Okay, so tayo lahat ay tumayo at buksan natin ang ating banal na kasulatan in the book of Mark. Ang ating pamagat is the prayer of faith. Yeah. The prayer of faith. Mark chapter 11, verse 22 up to verse 24. Yeah. Kita nyo na. Jesus answering saith unto them, have faith in God. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he seeth shall come to pass, he shall have whatsoever he seeth. Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when you pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang banal, ang oras na ito ng aming pag-aaral ng iyong salita. Tulungan mo po kami na umalam at sumiyasa sa iyong salita. Dagdagan po ang aming kaalaman sa iyong salita at ang aming pananampalataya. Salamat po. Patawarin mo rin po kami sa aming mga kasalanan na gagawa laban sa inyo. At turuan mo rin po kami magpatawad sa mga nagkakasala sa amin. Panginoon, pagpalain mo po ang iyong salita namin pagbabasihan sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Right? So, ang pamagat po ay the prayer of faith. Now, alam natin yung definition of faith. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang sabi ng iba naman, faith is taking God at His word. Another definition. Faith is taking God at His word. Pag sinabi niya, totoo. I-claim mo yun. Pero dito, meron na ba kayong nakita na nanalangin at nailipat niya ang bundok? Kahit si Elijah, hindi pa nangyari sa kanya, no? Pero, alam nyo, sometimes, ang Diyos, ang Panginoon, itong gumagamit ng tinatawag na exaggeration. Meaning, talagang binigyan niya ng diin yung prayer. So, prayer is powerful. Prayer is powerful. Okay? So, at sabi nung isang hindi ko kinatakutan ng army ng isang bansa. Ang kinatatakutan ko ay yung prayer ng isang preacher. Okay? So, mga kapatid na minamahal, ang sabi niya dito, Jesus answering saith unto them, have faith in God. Alright? So, ang ibig ko sabihin, mga kapatid na pinamahal, in order na magkaroon tayo ng maraming klaseng faith, level ng faith, weak faith, strong faith, great faith. Saan kaya naka-level
mabigo yung ating pananampalataya. Okay? Pag sa panahon natin ngayon, maraming tinatawag na level up na. Okay? Nag-upgrade na. Alright, lalo na sa mga gadget natin. How much more yung faith natin? Amen? Oh, kailangan mag-grow tayo. And then how? Paano tayo mag-grow? At paano tayo magkakaroon ng strong faith? Ang sabi ng Romans chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Never na ang isang tao maging malakas sa pananampalataya na kulang naman kaalaman sa salita ng Diyos. Di ba? Oh, kasi nangungusap ang Diyos sa kanyang salita. At ang Holy Spirit nangungusap sa atin sa pamamagitan ng alam natin na salita ng Diyos. Hindi ka makakarinig yan ng tinig na nanggagaling sa langit. O sasabihin mong ibinulong sa akin ng Espiritu. No? Kung wala kang alam sa salita ng Diyos. Kung wala kang alam sa salita ng Diyos at hindi batay sa salita ng Diyos, hindi Holy Spirit nagbubulong sa iyo. No? Evil spirit yan. No. Now, ang sabi po dito, for verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart. No? Shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass. He shall have whatsoever he saith. No? So, binigyan niya dito ng tawag dito, yung tinatawag na exaggeration. Yung bundok kayang patibagin ng iyong pananampalataya. So, maraming instances sa Bible na gumagamit ang Panginoon ng exaggeration to make and emphasize yung gusto niyang bigyan ng diin. Katulad na halimbawa, kung nagkasala ang kamay mo, putulin mo. Kung nagkasala yung mata mo, dukitin mo. Exaggeration yun. No? Diba? Now, tignan natin dito, mga kapatid, na minamahal, ngunit gusto kong ipakita dito sa inyo na kailangan ng Diyos ang ating pananampalataya pag tayo nananalangin. Sapagkat ito yung medium ng blessing. Yung prayer. No? Now, ang prayer po, hindi nagpapabago ng kalooban ng Diyos. Kundi, ang prayer po, yan yung nagpo-connect sa atin doon sa kalooban ng Diyos. Kino-connect tayo. Kumbaga, ito yung dial natin, no? Ito yung yung tuning natin, no? Para makuha natin yung signal ng ating Panginoon, prayer. Because when you pray, magko-confess ka una magbuburi ka, magko-confess ka, magpapasalamat ka. Di ba? Hihingi ka ng tawad at magpapatawad ka. Kasi walang kwenta yung prayer mo pag mayroon kang bitterness sa puso mo, hindi ka magpapatawad. So, nandiyan na lahat. No? Ito po, ang prayer din po, parang ito po yung nagre-refill ka sa Panginoon. No? Pag nag-pray ka, para kang isang sasakyan na paubos na ang gasolina, then dahil ubos na yung gasolina mo, ubos na yung fuel mo, pupunta ka sa gasoline station. Parang cellphone, nalubat ka na. Now,
na, magre-recharge. I-charge mo ulit. So, ang paraan is prayer. Now, mga kapatid, ano ba ang prayer mo ngayon? So, kung ano ang prayer mo, yun yung pinapakinggan ng Diyos. At tandaan mo, hindi man dinidinig, o hindi man agad sinasagot ng Diyos yung prayer mo, pero itong tandaan mo, always yan nakapi sa Kanya. Copy yan, copy. Recorded yan. Amen? Mayroon akong ang tagal ng nakasama, na in-entertain kami nung pumunta kami na Isabela, tinext ko siya, kinumusta ko at saka binigyan ko ng quotation, sabi niya, thank you, Pastor. Copy. Ayan. Ibig sabihin, natanggap niya at nag-response siya. Okay? Sa Panginoon Diyos, mga kapatid na minamahal, kahit na hindi pa dumarating yung hinihingi mo, tandaan mo ito, kung ano ang hiningi mo sa Diyos, recorded yan. Because, siya mismo nag-encourage sa atin. Sabi niya, call unto me, and I will answer thee, and I show the great and mighty things which thou knowest not. Okay? Now, ang sabi po dito, pero may mga conditionist din eh. Now, if you want your prayer na answeran niya na specific, okay? If you expect a specific answer, be specific with your prayer. Okay? Specific ka sa panalangin mo. Hindi pakyawan. Bigkasin mo isa-isa, ano ba yung gusto mo talaga? Huwag kang double-minded. Hello? Amen. Because a double-minded man is unstable in all his ways. Ang sabi ni Santiago. Huwag kang double-minded na pantulot ka pa. Kaya-kaya? Hindi. Pakikinggan kaya? Hindi. A double-minded man is unstable in all his ways. Walang tsagay ang taong ganun. Double-minded eh. Kahit sa pag-aaral, pag double-minded ka, hindi ka talaga determinado doon sa kurso mo. Alright, nahirapan ka ng konti, magpapalit ka ng kurso. Amen? 8 taon ang aabutin mo sa college, wala kang tinapos. Diba? So, determination. Ganon din sa prayer. Ano ba yung pinapipray mo sa Panginoon? Tiyakin mo lang na yun ay ayon sa kanyang kalooban, hindi rin yan against nature, hindi rin yan against sa kanyang will. Alright? Sapagkat kung kalooban ng Diyos yan, hindi mo, matutuwa ang Diyos. Yun din ang gusto kong mangyari sa buhay mo, anak. Ang gusto lang niya, mayroon tayong communication sa Kanya. So, if you expect specific answer, be specific with your prayer. Okay? So, dapat i-mention mo yan. Sabi niya dito, verse 24, therefore, I said to you, what things soever you desire. What things soever you desire. Ano bang gusto mo? Anak, ano bang gusto mo? Sabihin mo, maliwanag. Kung yun din ang kalooban ko sa buhay mo, iyan, ibibigay ko agad-agad yan. Para ka lang, parang ano rin yan eh. Di ba? Sino member sa inyo ng SSS dito? SSS. Okay? Hindi ba mayroon sinasabing pwedeng magkaroon ka ng salary loan, educational loan, ano pa? Calamity loan, emergency loan, lahat ng loan. Kaya kung marami kang kinasasapian, loan dito, loan doon, magiging taga-London ka. London. Ha? Magiging taga-London ka. London dito. London dito. Okay? So maraming nagkakabaon-daon dahil sa London. London dito. Alright. Now, ganun din, no?
Ngayon hindi pa. Okay? In 3 weeks, dumating. Kasi walang problema. Wala kang utang na loan. Walang problema sa papel. Ganon din mga kapatid na minamahal sa Panginoon. Sabi niya, if you abide in me and my word abide in you, you shall ask what you will, it shall be done unto you. Andali, walang sakapal, walang problema. Mag-comply ka lang sa requirements. Di ba? Ganon din. Sa prayer natin, pag nag-pray ka, mag-pray ka na mayroong pananampalataya. Kung wisdom ang kailangan mo, then wisdom. I-mention mo. Be specific in your prayer. So if you expect specific answer, be specific with your prayer. Okay? Dapat yung pananampalataya mo, i-check mo. Check mo. Biblical faith. Kailangan biblical din yung basihan mo. Okay? Hindi kontra sa kalooban ng Diyos. Okay? True faith is not just believing that God can, it is trusting that He will. True faith is not just believing that God can, it is trusting that He will. Bukod sa kaya niya, gusto niya. Anong sabi sa Luke 1:37? For with God nothing shall be impossible. Mag-trust ka sa Kanya. Alright, naniniwala ka, mag-trust ka sa Kanya. Iba yung believing sa trusting. Bagamat mayroong silang similarity. Yung trusting, yung totally, magiging dependent ka sa Kanya. Parang yung nanonood ng circus. Right? Sabi niya, palakpakan, no? Magbibisikleta sa alambre. No? Naniniwala ba kayo na kaya kong tulayan ito? Na nakabisikleta. Sabi ng mga audience, yes! Palakpakan! Naniniwala sila. Amen? Nag-bike siya, tinawid niya. Alright? Nakatawid. Palakpakan ulit. Pangalawang tanong, naniniwala ba kayo na kaya kong itawid uli ito na mayroong angkas? Palakpakan, yes! Ikaw, sumakay ka. Sakay ka. Ganyan, sakan. Gusto sumakay. Naniwala, pero hindi nagtiwala. Amen? Diba? Ngayon, naniniwala ka na yung upuan na yan kaya kang kargain. And then, magtiwala ka, umupo ka, ibigay mo lahat ng iyong bigat mo dyan. Okay. Huwag yung malutong. Alright. Di ba, nung may mga nababali, medyo nagdududa tayo dyan hindi tayo sumasandal Ngayon, pagka sumandala, kung gano'n sumunod, anong tatak nito? Pagka yung mga gumagawa dyan nanghiram ng upuan at tutungtungan, tinitignan ko muna yung tatak. Ngayon, kung ikaw, tama yung pananampalataya mo, di maniwala ka at magtiwala. Amen? True faith is not just believing that God can, it is trusting that He will. Sabi niya, ano man gustuin nyo, ano man desire mo, siyang gagawin sa iyo. Sa isang kondisyon. Now, blessing is conditional. Salvation is unconditional. Di ba? Amen. Kaya sabi ng Panginoon, ako'y naparito para bigyan kayo ng buhay. Hindi lang buhay, kundi ng kasaganaan ito. Gusto niya masaganang buhay natin. Now, ang kasaganaan, hindi naman batay yan sa material things Amen. Okay? Yung na-enjoy mo kung anong mayroon ka. Di ba? Na-enjoy mo na yung anong mayroon ka. At dapat kang makontinto kung anong mayroon ka. Bakit? Maputi sa wala. Hindi ba? Kung yung cellphone mo
Ha? Wala ka nung, ano yun? Touch screen. Touchscreen. Wala kayong Galaxy Tablet. oh, S5 or whatever. Ha? Yung cellphone ko lang kasi, anong tatak mong cellphone ko? RK? SK? Nakakita ko sa Japan. Magkano yun? Buy one, take one? 1,000? Sabi ko, napamahal. Sa SM, tagpo 500 lang yan. Okay? Yun nga lang. Pagkabulot mo sa charger, lupat na. Naghahanap ako ng battery. Papalitan ko yung battery. Mas mahal pa sa cellphone. Okay? Ang ganda nun, pwede mo iniiwan kahit naka-charge yan magdamag. Nandiyan nun. Kung S5 yan, S5, hindi mo i-charge yan, nabo. Alright. Now, mga kapatid, true faith is not just believing that God can, it is trusting that He will. Amen? Oh. Okay? So, ang sabi ni Kristo dito, therefore I say unto you. Sino magsasabi dito? Si Christ. I say unto you. Sinasabi ko sa inyo. Okay? I say unto you. Alright? Sabi niya, what things soever ye desire, when you pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Now, when the prayer of faith goes to market, it always take a basket. Pag namalinggi ka, natural may dala kang lalagyan. Eh hindi, pastor, malami ng suot eh. At siyempre, pag namalinggi ka, natural may dala kang oh, yun! Wala naman mamamalinggi mo na dalang pera. Uuwi ka, wala rin dala. Di ba? Pag nag-pray ka, para kang namalingke na may dalang pera. Amen? Kaya pag namalingki ka, magdala ka ng lalagyan. Hindi na pastor, mayroon na doon. O siguraduhin mo, mayroon kang dalang pera. Okay? Alright. So, mga kapatid na minamahal, ha? Itong quotation na ito, alright. When the prayer of faith goes to market, it always take a basket. Noong panahon yan. Di ba yung mga tao noon, pag namalingke may dalang basket. Ngayon, social na kayo eh. Ayaw nyo nang nagdadala ng basket. Oh, noon nga, bayong eh. Yung bayong na ano ba? Yung Plastic. hindi nga eh, hindi plastic eh. Abaka, huli. Ano? Oo. Bangkwang. Diba? Lalagyan ng bagoong ba? Yung parang banig. Yung nalang isang probinsyano, nagpunta ng Manila. Dadala ba? Noon kasi hindi pa uso yung mga ba. Kaya pag nagtatanan, balutan. Dala-dala. Oo, yung kumot o balabal, binuhol ng apa. Ayun, dala-dala. Alam na alam ko yung magtatanan. Kaya, Amen, Ate Daisy. Yun ang uso noon. Di ba, Nanali? Hindi pa uso yung bag noon eh. Amen, Ate Daisy. Di ba? Oh. Eh, ngayon eh. Batang maliit, may bag. Di ba? Batang maliit, may bag. Pagandahan mo pa ng bag. Kompleto pa. Di ba? Pati refrigerator pwede ilagay. So, when the prayer of faith goes to market, it always takes a basket. Ibig sabihin, pag nag-pray ka, ihanda mo
yung lalagyan mo. Amen. Handa ka nang tumanggap, nag-i-expect ka. Amen. Di ba? Now, paano ka mag-expect kung hindi mo alam kung anong pinag-pray mo? So be specific in your prayer. Amen? Lord, bigyan mo ako ng lifetime partner. Amen. Tall, dark, And ang sama. And sama. handsome. In the dark. And sama. And dumating, handsome in the dark. Right. And Brother Rex, Chris. Ugly in the light. Alright. Brother Now, Alvin. kapatid. And Okay? Chris. So, si Jesus Christ dito, mga Brother kapatid, Alvin. binibigyan tayo ng ideya, ini-encourage tayo na ang prayer napaka-importante. Amen. Amen? But, sad to say na marami pong ninineglect ito na parang wala. Hindi ko nararamdaman yung prayer ko. Hindi ko tinatanggap yung prayer. Kumisan, ganun yung iba. Kaya tinatabangan. Manalangin. So what kung hindi mo pa agad tinanggap? Pero lagi mong tanda nito. Wala kang idinalangin sa Panginoon na hindi recorded sa langit. Recorded yan sa langit. Sapagkat sabi niya, call unto me and I will answer you. And I show the great and mighty things which thou knowest not. Yung hindi mo namamalayan ba at nandyan na, gumagalaw, kumikilos. Para kang nagtatasan ng lapis. Okay, unti-unti. Mamaya lumilitaw yung Lip. huwag mong biglain, bababalik. Di ba? Gusto natin yung shortcut. Maraming tao gusto shortcut. Walang shortcut. No? Huwag ka nang mamadali. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Mayroon siyang timetable para sagutin niya yung inihingi mo. But sometimes, no? Di ba may inaawit tayo? He is too wise to make a mistake. To be mistaken. He is too wise to be mistaken. Alright? Matigas ang dila. So, he may not answer in the way we expect. No? But he will not make a mistake in the answer he gives. Alam niyo, minsan yes, gusto ng Diyos ang kanyang anak pagpalain niya. Diba? Gusto na Diyos. Pero mayroon siyang paraan. Na akala mo, mali ang Diyos sa sagot niya sa gusto mo. Sabi mo, Lord, dagdagan mo yung pasensya ko. Hindi dadagdagan ng Panginoon. Paano madadagdagan yung pasensya mo? Paano ka manututo ng pasensya? Bibigyan ka ng pagsubo. Amen. Okay? Hello, Iman? Bibigyan ka ng pasanin. Kasi gusto mo pasensya sige. Para matuto ka magpasensya, maghintay ka. Habang naghintay ka, nade-develop yung pasensya. Alam niyo, minsan, hindi natin naunawaan yung paraan ng Diyos kasi ang gusto natin yung paraan natin. At yung paraan natin, gusto niya laging shortcut.
Gusto natin laging madali. Ayaw natin mahirap. Sabi nga ng pastor ko, Pastor Mercado, gusto mo yung puno madali. Lumabong punong papaya. Gagawin mo bang haligi yun? Pero hintayin mo yung puno na panghaligi. Punong panghaligi. Yung tumatagal ng 1 taon. Amen? Wala na nga yun, pastor. Okay? Tignan mo. Gusto mong matibay. Di ba? Gusto mong matibay. Now, ito po ang nais ng Diyos sa buhay natin. Ma-develop yung ating pananampalataya. Pag naghihintay ka, totoo, mahirap maghintay. Amen. Diba? Mahirap eh. Kaya sabi ni Ma'am Biol, sagutin niya ako, 10 years ah. Sabi ko, bata pa naman siya. Sige po. Pero 3 years lang. Ha? Nainit na ako eh. Alright. Hoy, kayo ha. Maghintay kayo ha. Amen, Daniel. Mag-aaral pa, magpatapos muna. Daniel, hindi mo pa kaya. Amen. We will. Okay? Ha? Pastor, hindi ako makatulog. Hindi Aba, makakain. talaga naman. We will. Siya lagi kong nakikita. Aba. Tuwing ako'y uminom, nakikita ko siya sa baso. Hello? Amen? Tuwing ako'y sumusubok, nakikita ko siya sa kutsara. Aba. Ginawang kan? Ano yun? Adobo. Alright? Hindi. Maghintay kayo. Mga kabataan, no? Pag-graduate na, magtrabaho ka muna. Mayroong panahon lahat. Okay? At makontento ka kung anong mayroon ka, huwag kang hatat na hatat. Sa tamang panahon. The right time. Ibibigay ng Diyos yung right thing sa iyo. Amen? Right thing in a wrong time is a wrong thing. Tandaan niya. Yan. Yun po ang kaalaman. Hello? Amen. Kaya naman madali. Sa pag-aasawa, baka darating yung panahon, sasabi mo, puti pang hindi ako nag-asawa. Amen. Ha? Buti pang hindi ako nag-asawa. Mas mahirap yun. Amen? Ang kasabihan ng iba, pagpasok sa tahimik na buhay. Hindi. Ay kung hindi mo nakuha yung tama, magulong buhay yan. Amen. Kaya sabi ng pastor, nag-preach, mahirap mag-asawa. Sabi ng mga young people daw, pastor, kahit gusto nyo, kayo lang maghirap. Okay. So, mga kapatid, talagang dapat ang tao mag-asawa. Pero sa tamang panahon. Amen? Oo. Hindi yung mag-asawa ka 2 beses. Minsan lang. Amen ba? Sa tamang panahon. Now, ano ang prayer mo, kapatid? I-check mo dito. Okay? At i-check mo yung sarili mo. So, ang sabi ni Christ dito, have faith in God. Faith is taking God at His Word. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. And faith, in acrostic,
seeking all, I take Him. Yun ang faith. Pananampalataya. At alam niyo po, pagka ikaw nabuhay, na yung pananampalataya mo ay para bang nakikita mo, nakakasama mo, personal ang Diyos. Mayroon kang peace of mind. Mayroon kang joy. Hindi mo hahanapin ang kagalakan sa iba. Amen? Amen? Yung kumakain ka lang ng kahit na yung tapalan. No? Tapos, ini-enjoy mo kung ano mayroon ka. Huwag mong nasayin yung wala sa'yo. Darating din yan. Unahin mo lang yung Panginoon. Amen. Darating din yan. Pag talagang nakita ng Diyos na kailangan mo, ibibigay ng Diyos yan. Amen. Hindi sa pilitan. Amen. No? Yung iba, dahil gusto, kahit anong paraan, dahil gusto, mamimilipit ka naman. Diba? Ikayin mo. At the same time, ikaw magpakataba sa Panginoon. Huwag mawawala yung pananampalataya mo sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos natin, Diyos na buhay. Sabi ni Paul, my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Tayong lahat. Dakilang Diyos, salamat po sa iyo. Ama, salamat sa provision mo. Salamat sa protection mo. Salamat, Ama, sa kagalakan sa aming puso. Salamat sa kalusugan ng aming pangatawan. Salamat sa mga blessing, material, physical, Panginoon. Salamat, Ama, sa lahat. Bagamat kami po ay madalas nakakalabag sa iyong kalooban, pero nandiyan ang awa, ang iyong kahabagan at biyaya na patuloy mong ibinibigay sa amin. Lord, patawad po kung kami po ay nakakagawa ng kalikuan at napapalungkot ka namin naman sa aming buhay. Tulungan mo po kami. Palitan mo po ng kalakasan ang aming mga kailangan. Diyos, kayo po nawang siyang patuloy